Ngayon po, tingnan natin yung ating mga ibon dito. I-check natin. May isang paitlugan dito na nabukas. Oh. Wala namang naman. Dito po, apat yung inakay mga kaprobinsya. May dalawa dito. Itlog. May isa na napakaliit. Sobrang liit pa. Nagkabisa pa lang. May ina kayo, doon namatay lang. Sayang. Yan. Sayang mga kaprobinsya. Dalawa sana. Sayang po yung inakay dito. Nakapisa pa lang, pero namatay. Dito po, palagi po natin i-check yung mga ibon natin. Baka may butas naman. At makalabas yung ating mga ibon. Lalo na yung ating mga African lovebird. Kasi palagi lang inangat-ngat yung mga kahoy dito. Pati yung kawayan na nilagay namin. Ningat-ngat nila. Katulad nito, oh. Dati may kawayan to, pero ngayon wala na. Kinain nila. Ito na yung natira. Yan po katindi yung mga tuka nila. Andito tayo, palagi po natin tinitik kung wala bang butas. Delikado, baka makapas sila doon sa kabila. Sa mga nakaraang video po natin, nag-harvest po kami ng kuan, hito. Napakalaki yung isa na nakuha namin. Parang ganito kalapad yung ulo niya. 3 lang yung binawas natin, kinuha para may matira lang. Napakadali lang nahuli namin kasi kumain sila sa pain na nilagay namin. Kaya ang balak natin na para dumami yung hito natin dito, wala naman tayong ibang pad na mapaglagyan. So harvestin natin lahat yung mga hito na yan. Tapos magtira lang tayo ng mga 5 heads. 3 babae saka 2 lalaki. Yun lang po ang itira natin para makapag-itlog sila. Tapos pag may itlog na sila, pwede na silang kunin. Kasi sa tingin ko po, pag andyan sila lahat dyan, yung hito natin, hindi sila makapag-itlog kasi medyo marami sila. At yung mga crayfish natin dito mga kaprobinsya, dumami na po. At yung anak nila, nasa mga 3 inches na. Napakabilis lumaki sa crayfish. Yan po ang aming napapansin dito. At first batch pa lang yung nakita natin. Kasi magkaparehara yung size nila. Pero pag may makita naman tayo ng mga maliliit, so ibig sabihin, may iba namang crayfish na nanganak or nag-itlog. Sa ngayon, mukhang wala pang iba kasi magkaparehara yung laki. At marami po yung nakita natin. Napakabilis lang pala dumami sa crayfish. Napakabilis lumaki. So mga 1 taon nila dito, siguro napakarami na natin crayfish dito. Unlimited na siguro yung pangulam natin. Kasi balak po natin na maglagay doon sa mud pan. At pag andun sila sa mud pan, hindi natin sila magalaw ng gusto. Mahirapan tayo na manghuli sa kanila. Bibili lang tayo ng mga kuan, yung net or yung parang nasa Lazada, yun nasa online, na ilagay lang natin doon sa tubig tapos maglagay ng paid. At kusa lang pumasok doon yung mga crayfish. At yung pagkain na ibigay natin yung kuan, Integra 2000. Kasi kuan po, sinkable po yun. Hindi siya pwede sa floater. Kailangan po na pag magbigay tayo ng pagkain, yung hindi floater. Kasi nasa ilalim yung crayfish. At ang maganda sa crayfish mga kaprobinsya, hindi siya magastos alagaan. Kakaunti lang yung ibigay natin, hindi lang maubos.
yung binigay natin kagabi, hindi nga nila naubos, pero hayaan na lang natin dyan kasi kainin pa rin nila yon. Wala namang problema yung pan natin kasi flowing yung tubig. Dito po yung asula natin, napakabilis dumami. Yan po ang aming napapansin dito. Dito po yung asula natin, hindi na dumami dahil kinain lang ng ating tilapia. Kinonsumo lang nila. Unti-unting naubos yung ating asula dito. Dito po may isa tayong eel. Kusa lang pumunta dito at siguro galing po siya sa sapa at dito po siya nakadaan sa ating hose. Yan. Kaya nakita namin siya dito at hinayaan lang namin siya dyan kasama ng ating mga tilapia. So maliit pa naman siya. Parang ganun siya kalaki sa sa kabilya. So hindi pa niya kayang kainin yung mga tilapia natin dito. Pag lumaki na yung mga tilapia natin dito at magkaroon ng finger legs, siguro yun po ang paborito niyang konsumo sa ating eel. Nilagyan natin dito ng gulong at saka bato para may mataguan yung eel natin. Sa ngayon po naubos na po yung aming floater na pagkain ng isda. So yung asula yung kinakain nila ngayon dito. Marami po ngayon yung asula dito sa atin. Lagi po tayong nag-harvest dito. Ibinigay natin sa ating mga ibon. Ibinigay din natin sa ating mga tilapia. Ginawa natin pang snacks para sa kanila. Yung kambing natin namasyal na dito. At yung mga koi natin, hindi na masyadong malakas yung tubig, kaya kulay green na yung tubig. At yung ating submersible pump hindi na gumana, kailangan natin bibili ulit para gumana yan. Kailangan po natin ng submersible pump dito ngayon sa ating koi kasi humina yung tubig, humina yung supply. Pero obserbahan muna natin kung okay lang sila kahit mahina yung tubig natin. Hindi lang tayo maglagay ng submersible pump dyan para makatipid tayo sa kuryente. Tibid-tibid muna tayo ng konti. Yung tubig natin na galing sa may falls, wala nang agos. Natuyo na yung sapa doon. Hindi na tayo nakadilig sa ating mga tanim. Mga tanim na gulay doon. So, baka natin na si Pogi mga kaprobinsya palagi po natin siya hinimas-himas. Sa mga nakarang video po natin, pinaliguan po natin siya. At ngayon mukhang nasanay na siya na himas-himasin. Hindi na siya nanuwag sa atin Pero hindi lang tayo magkumpiyansa kasi hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya. Pero kailangan na sanayin natin siya palagi kasi minsan may magpagkasa dito sa kanya. Palabasin namin siya para hindi siya lalong tumapang ba. Yan. Kasi nung una pag lumapit ako sa kanya, hindi siya magpahimas mga kaprobinsya. Nanuwag agad. Tingnan niyo po yung bukol niya Pero pag lumapit ako sa kanya, mamoy baka tayo. Kasi palagi natin siya hindi masimas. Yan Nasanay na siya sa atin mga kaprobinsya na palaging nalapitan, palaging hindi masimas. Pag andito lang tayo, halos araw-araw ko po siya pinuntahan dito. Hindi lang tayo magpiyansa. Halos araw-araw ko siya pinuntahan dito para himasimasin. Yan. Sa tingin niyo po mga kaprobinsya, magkano na kayong abutin ni Pogi? Kasi may mga baka naman na makikita natin sa YouTube, umabot ng mga 140,000 yung halaga. Pogi, kahit umabot lang siya ng 130, 120, masaya na tayo. Pwede natin siya dalhin doon sa Duldul pag ibinta natin siya. Duldul Bakong. Yan po ang isa sa mga kilalang stockyard dito sa amin na pinakamalapit dito sa ating area. Pero malayo yan kasi Dumaguete yan. Sa tingin nyo po, magkano kaya ang abutin ni Pogi? Para sa akin, mukhang lagpas 100,000 na siya pag ibinta natin siya. Depende sa buyer, depende din sa presyo. Pero sa ngayon, hindi po ang magandang panahon para mag-dispose tayo ng baka na para pang katay. Kahit para pang alagain. Kasi basta buwan ng April, June, July, presyo ng mga hayop dyan, yan po ang panahon na bumaba. Tumaas yan
Pag September to December, yan po ang magandang presyo pag magbenta tayo ng mga alaga. Pero sa ngayon, hindi po maganda mga kaprobinsya. Kasi bumaba yung mga presyo ng alaga ngayon. Bahala ko nga na pumasyal doon sa stockyard, doon sa Dawes, para patingin-tingin tayo ng mga kalabaw na lalaki. Lalaking kalabaw ang target natin. Para pag may ulan na, magamit natin pang araro dito sa atin. Samantalahin natin ngayong buwan na pumunta doon sa stockyard para pag makakita tayo ng mura lang na magandang klaseng kalabaw na lalaki, bilhin natin. At yung mga baka natin na galing sa Batangas mga kaprobinsya, si Limer, yung mga babae, napapansin po namin na napakabilis ng lumaki at mataba na sila. Tingnan niyo po yung Quinay. Quinay, kita mo yung katawan mo. Yan o. Napakataba na Quinay mga kaprobinsya. Yan. Pero hindi pa siya naglandi. Inamoy-amoy palagi siya ni Limer. Excited po tayo na umabot sa husong edad si Limer. Gano'n kaya sa kalaki? Matumbasan kaya niya si Pugi. Pero si Limer, mas gwapo pa siya kay Pugi. Siya po ay Indo-Brahman. Pero may kalunggo siya oh. Naliguan din natin sila. Yung mga baka natin. Masikip na yung busal niya mga kaprobinsya. Kailangan akong palitan. Palitan natin ito ng busal. Tapos tusukan sa ilong. I-check natin yung busal niya. Baka may sugat na yung kanya. Lagi natin i-check. Yan po ang trabaho natin. Lagi din natin hindi masihip si Limer. Kasi siya po yung gawin natin tagakasta dito. Kailangan na hindi siya matapa. Delikado pag hindi siya masanay mga kaprobinsya. Baka hindi tayo makalapit sa kanya. Yan po. Ang tangkad ni Batang mga kaprobinsya. Natin po ito, si Bitang. Napakaganda na niya tingnan. Parang hybrid na siya dito sa amin. Pero ngayon na magkatabi sila, tingnan niyo po. At si Batang. Tingnan niyo. 'Di ba ang liit ni Bitang? Yan. At si Batang, bata pa yan. Lalo na siguro pag nasa husong edad na siya. Kasi si Bitang mga kaprobinsya, hindi na siya masyadong native, upgraded na to. Siya po yung nanay ni Lolong dati. Yung baka natin na naibinta sa halaga na 75,000. Pero nang tinabihan siya ng magandang klaseng baka, wala. Naging native si Bitang. Excited po tayo na mga anak siya kasi mga anak ko siya by July. At yung nagkasa sa kanya, si Pugi. At alam naman natin na si Pugi ay may magandang lahi. So, excited po tayo. Kaya kami dito, kailangan po natin magbawas ng mga baka pag magkaroon ng anak yung mga baka natin dito. Pero yung una natin ibinta, si Pakbon siguro. Kasi native po siya. Native po si Pakbons, anak siya ni Basya. Next day na po natin sila paliguan mga kaprobinsya kasi madumi naman si Limer. Tingnan niyo po yung tainga ni Limer. Yung katawan, taba na. Si Limer gatuntuon nagpakuan. Bagahe na yung armas. Si George, hindi muna natin pinalabas. George. Uy, yubo ka George. May ipilipi si George George. Ito lang yung pagkain ni George sa Pilipil. Ayaw niyang kumain ng mga napier.
Ipil-ipil lang yung konsumo niya. Yung iba nating baka dito, si Pakbons. Nataba na sana siya mga kaprobinsya, pero sa ngayon hindi po ako garantisado kung ma-maintain ba natin yung taba nila sa ating mga alaga. Dahil yung pagkain namin ngayon dito ng ating mga alaga, yung dahon ng tubo. Dahon ng tubo na tuyo. Tingnan niyo po. Ito yung ibigay natin sa kanila. Wala na yan. Pero yung ginawa natin, para lang tayo makasurvive sa matinding init sa El Nino. So sa atin may mga napir pa tayo dyan, pero ni-reserve natin yan pag maubos na yung mga tuyo natin dahon. At nagpakuha pa tayo doon sa may nag-harvest ng tubo. Yun lang muna yung ipakain natin sa kanila para makasurvive tayo sa matinding init sa El Nino. Tiis-tiis muna sila sa mga pagkain na mga tuyo. Timo-timo lang yun ba? Yan oh. Si Bitas. Isa sa ating mga baka na gwapo. Sabik na silang makakain ng mga preskong pagkain. Maganda sana yung silage pero wala na tayong silage. Si Kongkong oh. First time ba natin mga kaprobinsya na magpapakain ng mga tuyong dahon. Pero dati po may nakikita naman tayo na nag-alaga ng baka. Yung pinapakain nila yung mga tuyong palay na ba. So sa atin dito dahil walang palay, yung mga tuyong dahon ng tubo. Para lang sila maka-snacks at napapansin po namin kumain sila pero napilitan lang. Hindi katulad sa mga silage na ibigay namin dati or napier na napakalakas lang kumain. Walang matira. Lalo na si Pugi dati, yung silage na ibinigay natin, walang matira sa kanyang pakainan. Pero sa ngayon dito, ng mga tuyong dahon ng tubo yung ibigay namin, maraming natira. Mukhang kabahan ako minsan pag iisipin ko na umabot ng mga ilang buwan pa yung El Nino. Pero sabi sa isip ko, tsaka na tayo problema pag wala na tayo talagang makakuha na pagkain. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan pa yung El Nino dito sa atin. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Buti na lang tinicheck ko yung mga alaga natin dito. Kasi si Kongkong oh, nakawala. Yan oh. Kailangan na siya itali. Nakawala siya. Kabakhan ba? Yan po yung mga baka natin. Na pilitan silang kumain sa mga tuyong dahon ng tubo. Yung si Bitas oh, napakaganda yung katawan niya. Mga 1 taon siguro mula ngayon. Kasi laki na siguro siya ni Pugi. Or mas malaki pa siya. Yan po oh, may mga napier pa tayo dito mga kaprobinsya. I-reserve natin yan. Tingnan natin doon. Matagal na po tayo na hindi nakaakyat doon. Tingnan natin kung ano na hitsura sa ating mga napier. Yung mga napier na to, pag may ulan lang sana, malaki na sana to. Kasi nasa mga 3 buwan na po sila. Mula nang gumawa tayo ng silage. Yan oh, naninilaw. Pero mabagal po lumaki yung mga napier basta walang ulan. Tuyo na. Tingnan niyo po mga kaprobinsya oh. Ano? Dahil sa sobrang init. Sus. Ito po yung mga napier natin dito na nire-reserve natin.
kung maubos na lahat yung mga pagkain dito. Katulad ng mga niyog natin pag maubos na. Katulad ng mga saging pag wala na. Pero dyan, nag-harvest po yung mga kasama natin dyan para pinakain sa ating mga kalabaw na dalawa, yung dalawang palo. Pag may ulan mga kaprobinsya, pwede na sana tayo magtanim doon, oh, sa kabila. Medyo malaki pa sana yung area natin na pwede natin taniman ng napier, pero dahil sa walang ulan hindi pwede. Yan, tingnan nyo po yung paligid natin, oh. Hindi na kulay green yung makikita natin. Ito po yung resulta, oh. Magba kayo. At yung dahon nila parang kuana, parang gulang na ba. Dati po nang pumunta ako dito, hindi ko po makita yung area na yan dahil sa haba ng ating mga napier. Pero ngayon, taga rito na lang yung mga tanim natin na napier dati. Hanggang ganun. O, tiis lang tayo. Yung sa kabila, nilagyan sana natin ng sprinkler. Pero mahina na yung pressure. Hindi na makapagpaikot sa ating sprinkler. Yan po ang mga tinanim natin na ipil-ipil dati, na inakala natin na hindi mabuhay. Talaptap na lang gitamnan ba? Talaptap. Sa ngayon po ang ginawa namin, yung mga dumi ng ating baka, hindi na namin inimbak katulad dati. Diretso na namin nilagay sa aming mga tanim na napier. Para hindi na doble trabaho ba. Diretso na. Nakalimutan ko po na pakainin yung mga kuy natin dito. Ito na lang yung tubig na galing sa my falls. Ganito na lang siya kalakas. Yan. Napakahina na. Kainin muna natin yung ating mga kuy dito. Nakalimutan ko po. Mukhang gutom na gutom sila, oh. Yan, oh. Gutom na sila. Yung maliit natin na solar na generator, oh, katulong naman siya sa ating kuy dito. Kahit maliit lang, pero gumana lang yan pag tuwing araw. Kasi solar lang yan. Yung tilapia, oh. Kikain naman yung tilapia sa ating mga koi. Yan po yung tilapia, oh. Hindi namin talaga mahuli yung tilapia na yan. Subukan natin ngayon.
ihawin natin pag nahuli natin yung tilapia na yan. Sos! Kuyong nahuli natin oh. Napakailap talaga sa tilapia na yan mga kaprobinsya. May nag-comment po sa ating video mga kaprobinsya na pagtanggalin natin yung tubig sa ating pan, samantalahin natin na pinturahan at saka ipatiles yung ating pan. Maganda po yung suggestion niya, pero ang mahirap po, wala po tayong mapaglagyan sa ating mga koi. Kasi pag pinturahan natin yan or ipatiles, nangailangan po tayo ng mga ilang araw or ilang linggo bago natin magamit yung ating pan. So mahirap, tapos gastos na. Kahit ipatiles pa natin yan, basta hindi tayo gumagamit ng submersible pump, hindi pa rin natin makita yung beauty ng tiles kasi hindi malinaw yung tubig basta walang submersible pump. Kailangan na linisin natin palagi pag yun po ang ating gagawin para ma-enjoy natin yung ganda ng ating tiles, ng ating pan. Pero bala ko po mga kaprobinsya na magpagawa ng ibang pan para sa koi yung malalim. Tingnan niyo po, natakot yung mga koi natin dahil sa paghuli natin sa ating tilapia na hindi naman natin nahuli. Wala na yung trauma nila oh. Lumalapit na agad sila. Pero yung tilapia hindi na nagpakita. Mga kaprobinsya, kaya na po yung pagkain namin oh. Langka na may gata, may kanin, paksiw na isda. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ano na sinura ba yung pahit ni Dodoro nga pikaw ng nabihan? Ano siya? Miss all ng sugo. Yung gitara. Ano po sa sister niya? Ano daw? Dapat ang kulit mo daw. Sira ka daw. Gawin dia kata sa layo. Ya. Kami ang kau-kau mo. Apa schedule Kem? Nah, Lebarannya sih kan putih maral. Ya, dili na magtos bro sa eskwelahan. So dawas sa imong card. Kano ko? Kung mo tao din mo na may duhay wa. Nangaw singaw dia. Right.
mo kabat na lang rubin mo magil sa. Wala sa rubin mo mag-alagian dia. Sabi ako lang kubiga dahil dito mo ba? Ang tapa. Kalau kau tu juga, kalau kau wala man ang pagod ha. Wala kang pagod eh.